pinapadelay nila ang trial. Di nila iniisip na bawat minuto ng kandila ni tatay nila ay nauupos na. Correct. Ano po? Hindi ho yan Pilipinas. Sa Pilipinas, merong mga tipong artihan, madrama. Diyan, hindi, straightforward. Hearing ngayon. No? Walang baliktara, walang balikuhan. Kung ang hearing ngayon, ito. Di po ba? Kapag sinabi nila na si Tatay Digong hindi pwede mag-hearing ngayon, masama ang pakiramdam, etc. May dinadamdam. Papadalan yan ng mga eksperto sa kalusugan. Aalamin nila kung totoo ba yung sinasabi ng kampo na dating Pangulong Duterte. Ganyan lang ho. Sa Pilipinas, pwedeng mga lumusot. Diyan sa ICC, imposible hong lumusot, mga kababayan. Ngayon, hayaan na po nating manahimik ang dating Pangulong Duterte. Nananahimik na po, no? Lumipat muna tayo sa susunod natin topic. Sabi ni Sir Sunny Reyes, kung gusto ng taong mapahamak at mabura Pilipinas, mapaiboto si Sara Duterte, sabi ni Sir Sunny Reyes po. Ngayon ho, mga kababayan, dumito na tayo kay Labaligod. Kumakambyo na po, mga boss chief amo, sir. No? Kumakambyo na sila Baligod ho, mga kababayan. Kasi, ito. Move forward. Kako, hindi yan. Hindi. Naalala nyo po, mga bossing, nung ano tawag doon? Yung Blue Ribbon Committee ni Mike Defensor. Ngayon ko lang ho nalaman na 25 po pala ang senador ng Pilipinas, mga kababayan. Bukod doon sa isang nagtatago, isang nakakulong, pang 25 pala si Mike Defensor na senador ho. Bakit? Nagpapatawag ho ng nagpapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee si Boss Ngosby, Tapyas. Di ba? Yun eh. Kaya lang, ang ginawa nila, para ligtas sila, hindi dun sa loob ng Senado ginawa. Tsaka inindyan yata sila dun, nila Marcoleta, mga kababayan. Doon nila ipinalabas yung mga picture, yung mga sinasabi nilang mga nakatanggap po ng maleta. Mga bossing. Doon nila ipinakita yung mga tao na nakatanggap daw po ng mga maleta. Akala mo mananalo sa loto o akala mo mananalo sa beauty pageant eh. Si Montulfo nandoon din po. Bakit? Kasi isa si Montulfo doon sa nagpapahayag na hindi totoo yung mga sinasabi nung 18 Marites po. Expect nyo na, mga kababayan. Siguro kaming mga vloggers, baka sa mga susunod po kami may sasabihin, si Mark Ramos nakatanggap din ng maleta yan. Diba? Lahat po ng kumalaban at hindi naniniwala dito sa 18 Marites, may maletang natanggap. Isa po doon sa makakapagpatunay niyan, mga kababayan, yung isang congressman. No? Hindi sumang-ayon, hindi inendorso yung impeachment na ginagawa, niluluto nila Mike Defensor versus kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayun, sa mga susunod na mga panahon, araw, meron na din daw pong natanggap na maleta yung isang congressman. Di ba? Doon nasunog yung 4 hanggang 6 na oras na hiring-hiringan po nila Marcoleta sa Senate Blue Ribbon Committee daw, na hindi naman official, 15 minutos. Sinunog ho, mga kababayan. Di ba? Ni Alvarez. Sabi po nila, tinanong ako kung endorso ko daw yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko, hindi ko pa nga nababasa yan. Yun, nandun na daw po sa maleta. Ngayon, bakit Kiko Pangilinan naman? No? Kung matatandaan nyo po, mga kababayan, ang sabi ni Erwin Tulfo, okay daw po siya. Okay daw po siya na, kumbaga, wag maging chairman or mag-inhibit doon sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iyon po ay dahil ni-request or hinihiling nitong mga ito, 18 Marites, tsaka ni Baligod, na mag-inhibit si Erwin Tulfo kasi nga daw po napangalanan. No?
napangalanan na nakatanggap ng maleta si Erwin Tulfo galing sa mga Maleta Boys. Sabi ni Tulfo, opo, willing na willing po ako. No? Ayos lang po ako. Mag-i-inhibit po ako. Walang problema dyan. Nandiyan naman po si Senator Kiko Pangilinan para humalili sa kanya. Kinabukasan mga bossing o 2 araw makalipas, ayun, may picture ng inilabas itong kampo nila Baligod doon sa hiring-hiringan o Blue Ribbon Committee nila na sa labas, na sa pamumuno ni Mike Defensor. Si Defensor nagsasabi pa, ay hindi naman po ako nagpatawag niyan. Samantalang yung mga post niya sa mga social media, talagang sinasabi niya, tuloy po ang Senate Blue Ribbon Committee. Gagawin. O eto, pakinggan niyo po yung mga eksplanasyon nitong sila Baligod ho, mga kababayan, doon sa kay Kiko Pangilinan. Pero yung picture po, mga boss chief amo sir, kaparehas na parehas lang po nung kay Pangulong Bongbong Marcos at kay Sandro Marcos na yung tipong nahagip ng picture tapos sinabi na nila or parang gusto na lang sabihin na nakatanggap ng maleta. Pakinggan niyo po. Sabi ko doon sa nag-ooperate ng nag-ooperate ng mga presentation ng slides. Anong PowerPoint? Move forward. Kako, hindi yan. Nagtawanan yung mga tao doon. Nagsigawan yung mga vlogger doon, mga kababayan. Di ba? Nung ipinakita yung picture ni Kiko Pangilinan, nag-react yung mga taong bayan doon. Yung mga taong bayan, yung mga nandoon sa loob ng hiring-hiringan na yon. Bakit hindi nyo kinlaro? Saglit lang po. O sinabi nyo sa mic na hindi po kasama yan. Hindi po kasama si Senator Kiko Pangilinan. Wala kayo sinabi. Diba? In-explain nyo kung sino yung mga nasa likod. In-explain nyo yung mga na talagang nakabalandra yung muka ni Kiko Pangilinan doon. Mga boss chief amo. Sir, ano iisipin ng tao? Nakasama si Kiko Pangilinan sa mga nabigyan ng maleta. Ngayon, eto kayo. Babawi na naman kayo. Dapat doon pa lang, sa umpisa pa lang, mismo doon sa lugar na yon, sinabi, hindi po, with all due respect, malaki po yung picture ni Kiko Pangilinan dito po sa presentation namin, pero hindi po siya kasama doon. May paglilinaw na dapat. Di ba? Kaso, mukhang yari kayo. Mukhang talagang matatambakan kayo ng kaso. Kasi, So, ibig sabihin, it was just a picture of it's just a picture and, with the employees of Nisibis Bay. Tama ba? Oo, kasi ginamit nila yung eroplano. Eto pa, si Baligod pa. Tumanggap siya ng pera. Walang allegation. Ayan. So yung allegation, hindi siya tumanggap siya ng pera.